A day in my day in the Philippines. Ano ba? Kamusta mga bes? Mainit ngayon sa Pilipinas. Huwag na kayong dyan. Pinalitan ko na pala ang intro ko mga bes. Kung dati ay a day in my life, ngayon ay a day in my day. Shoutout nga pala sa nagturo sa akin para sa'yo ang bagong intro na to. Mitchelay Galisim! Maaga tayo umuwi, walang OT-OT, okay lang yan. Ang importante, hindi nawawalan niya yan ng pasok. At nagpapasalamat ko ngayon dahil sa dami ng bayarin, boarding house, at mga hulog na kung anek-anek na yan, ay hindi na nakaipon. Pero dapat, masaya pa din. At maging positibo pa din tayo sa buhay. At dahil para saan pa, at makakaahon din. Siguro, balang araw sa kahirapan na to, at pag naging successful to, marami din ang makikinabang. Ang kailangan lang ngayon ay iba yung suporta. Welcome din ang mga basher at haters! Tayo na. Kayo nga ang hinahanap ko. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-bash na kayo! Alam yung mga best ng chika, rin na may kwento-kwento ko lang. Yung unang beses kong magpa-check up, mga best, alam nyo ba, may isang araw na sinabi ng nanay ko na, anak, magpa-check up ka na. Umuwi ka, mukha kang pagod. Sabi ko, ma, hindi ako pagod. Mahirap lang tayo. Pero syempre, sumunod ako. Pagdating ko sa clinic, sabi ng nurse, umupo muna kayo. Mga bes, halos 1 oras ako nakaupo. Akala ko hinihintay ko ang doktor. Yun pala hinihintay kong tumanda na ako. Kasi ang pagkakatagal. Tapos tinawag na yung pangalan ko. Magpasok ko sa doktor, sabi niya, ano ang nararamdaman mo? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sabi ko, physically, pagod ako. Mentally, pagod ako. Financially, mas pagod ako. Patingin lang siya sa akin. Sabi niya, hindi po ako bangko. Gago! Tapos, chinek niya yung BP ko. Bigla siyang tumingin sa akin. Sabi ko, Doc, okay lang ba? Sabi niya, mataas. Kinabahan ako. Tapos tinanong niya, nagkakape ka ba? Sabi ko, opo. Ilan? Depende po kung ilang beses akong inaantok. Sabi niya, bawasan mo. Sabi ko, Dok, kapag binawasan ko ang kape, baka bawasan din ang trabaho ko. Kasi matutulog lang ako sa production. At yun naman talaga ang tulog. Pagkatapos, sabi niya, iwasan mo ang stress. Doon ako natawa. Sabi ko, Dok, pwede bang ikaw na magsabi ng sa bills ko, sa landlord, sa electric bill, sa presyo ng bigas. Kasi kahit gusto kong umiwas sa stress, ang stress ang ayaw umiwas sa akin. Hanggang dito muna tayo mga best. Kaya kung nagustuhan niyo ang video na to, dito kayo mag-comment at i-bash ako. Huwag kalimutan i-like para naman ma-notify ako. May kasunod pa to. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Salamat.